celebrate Pride Month nga kasulang arbitay, no kasano nga mas nalalaki pa yung tius usto nga makita rin nga macho nga pag nalalaki no sa paminsan dagiti parte ti LGBT nga mang-embrace iti responsibilidad akas may isa nga ama, iti komunidad ken ama payan dagiti syudad tena. O di ba? So kadwa tayo nataapo iti programa tayo awan sa Bali no haan nga iti dalog guro, master, teacher. So nakat isa, syempre dalog guro ko nakapo ta, di sa ti Tagalog na no, you have finished a mastery, one of masters in education Filipino. So dalubhasa sa pagtuturo ng wikang Filipino, walang iba kundi ang aking mentor, former teacher ko po siya, former professor ko po siya when I was in college, si Sir Edwin Del Rosario. Magandang hapon, sir. Gayon din naman, magandang hapon at mapagpalang araw sa ating mga kasama sa ADTEM ko. Yan. Para sa context, sir, magpakilala nga po muna tayo sa ating mga tagapakinig sa programa natin ngayon. Ang inyong pong lingkod ay isang butihing guro, marangal na guro at simpleng negosyante o maliit na negosyante. Subalit, laging ang inyong lingkod ay masayahin. Diba? Thank you so much. Nga pala, nagtuturo po ako na isang assistant professor 5 sa Divine Word College of Benguet at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bangbangar, Benguet, Abra. Yan. At aside from that, siguro maganda rin na malaman ng ating mga tagapakinig. Baka pwede nyo pong sabihin yung mga ganap nyo. Kasi maliban po sa pagtuturo, alam ko, meron kayong channel, may vlog kayo. Ako rin po ang tinaguriang mapa ng tahanan, mama na papapa, kalahati po yan. Ang inyong kamapa, Ginoong Edwin Del Rosario. Ayan. Kasi dyan po, dito mag-springboard tayo sa ating usapin sa araw na ito. Gusto ko lang malaman, personal background muna tayo, sir, no? Ano po yung mga, sabi niyo maliit na negosyante kayo, pero sa tingin ko kasi, lahat naman ng bahay nag-umpisa sa maliit. Even yung mga malalaking negosyo na nakikita natin ngayon, pag ikukumpara sa iba kasi parang maliit pa rin sila. So, it's relative. So, para sa akin is, whatever that is, whatever situation or point of view na nakikita, you are an entrepreneur. So, ano po yung mga negosyo o ano po yung mga pinagkakakitaan natin? Sa katotohanan, nagsimula ako nung maliit pa ako, nagtitinda na ako ng dyaryo sa Maynila, namalagi ako ng 30 taon sa Manila at nagtinda ako ng dyaryo, nag-janitor ako, nagtinda ako ng kung ano-ano para lang makapagtapos ng elementary at high school. At nairuwamak nga kasjay. Pagdating ko dito, 2002 until now, nakita ko na maaring gawin ko din yung mga maliliit na negosyo na magtatagumpay at mapalad nga ako, nakita ko ang microfinance ng ADTEM ko. Oh, yan. Na itong microfinance, nagpupulong-pulong lang sila. Ano kaya yun, sabi ko. At nagtanong ako dun sa isang manager na siya rin nagbigay sa amin ng training na, Sir, sumali ka. Paunti-unti, sabi nga natin, sa simula, maliit pa lang yan, paunti-unti hanggang sa maka 3K ako, na umunlad yung negosyo ko, maliit na negosyo lang. Tapos, in-enter na ako doon sa mga hindi na microfinance, kundi regular member na. Doon na ako, paulit-ulit akong naglo-loan sa ADTEM ko, yung maliliit na ano tawag dito, puhunan, ay napapalaki ko. Yun. Ang maganda po doon, very proactive ang nagiging interview natin kasi parang tuloy, nagbibinata po tayo ngayon. At parang papunta pa lang kasi yun eh. Nasabi niya na nakwento na ni Sir Ed yung pag-uumpisa niya because I was about to ask paano siya nag-umpisa sa negosyo, ano yung entrepreneurial journey niya, kung kailan siya naging part ng ADTEM ko. Pero ngayon pa lang, nasabi niya na the initial na nagbigay ng impormasyon or detalye tungkol sa kooperatiba sa'yo ay nung nagkaroon ng isang microfinance group doon sa orientation at nagka-interest kayo. Parang na-pick yung interest. Parang ano kaya yun? So nung nakikinig na doon na-encourage. Naisip ko agad yung pag-deliver ng isda. Oh. Kasi yan ay pang-araw-araw na pangangailangan, basic needs. Sabi ko magtitinda ako ng isda at hihiram ako ng puhunan, palalaguin ko ito. Okay. So, going back, sir, doon sa concept na yan,
Anong year yon nangyari yung pag-member niyo po ng 10 years ago. So, 10 years ago. 10 So, taon na. pwede natin sabihin, 10 years ka na rin sa Atemco. Nag-umpisa bilang part ng microfinance at ngayon ay isa ng regular member ng ating kooperatiba. And I also know that your child, your Unica Iha, is also part of Atemco now because of her Aflatun savings. O, di ba? Yun yung napakaganda. It's very inclusive ang ating kooperatiba. Na bata pa sila, Wala- natututo na silang mag-impok. Yon, mag-impok ng kanilang mga unti o parang maliliit na natitira instead na ini-spend, sinasave muna. At the same time, as a teacher din and professor sa Divine Word College na partner school din po natin, ay na-encourage nyo din ang mga Natutuwa rin po ako, sir, no, sa aking anak mula nung Aflatun sapagkat sinasabi niya, sabi ko sa kanya, iba ang pangangailangan sa kagustuhan, yung needs and wants. Sabi niya sa akin may minsan, no, there was one time sabi niya, pa, hindi ko na lang gagastusin to kasi baka wala akong ilalagay doon sa Aflatun, savings ko, eh hindi ko naman needs ito, isasakripisyo ko man yung mga wants ko, yung needs na lang. Tapos yung para sa wants, i-impok ko na lang sa aking Aflatun. Ang galing. That's good. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Hanggang ngayon, Mm-mm. na high school na siya, grade 11, eh nagsimula siya elementary pa lang, high school. 11 na siya, nakakapag-impok siya. Yun yung maganda. Regular siya sa Aflatun. At nakikita niya yon, you are also a role model para sa kanya sa pag-iimpok at pagiging maabilidad, no? At dahil dyan, sir, balik tayo dun sa konsepto ng Pride Month kasi, no? Hindi naman po kaila, no? Open naman po tayo at talagang pinaalam ko po if it would be allowed or if you would allow us to use the gender spectrum natin and doon Actually, sa before I had usapan. so-called identity crisis, but ngayon, tanggap na tanggap ko na kung saan ako masaya, kung anumang gender mayroon ako, taas noo ko yung ibubulgar sa buong mundo sapagkat ako naman ay produktibo at pati pakinabang sa aking lipunan. Yan. Ang ganda. This is so Shoutout pala dun encouraging. sa mga LGBTQ community members. So, maging totoo lang kayo. Oh, yan. At may pakinabang sa sir. lipunan, hindi tayo mahihiyang ipangalandakan na tayo ay kasapi nito. Very encouraging. Especially that my next question is, nakaka-affect po ba ang pagiging part ng LGBT sa pagkakaroon nyo ng negosyo? Meron bang challenges? Or is it actually a blessing kung part ng LGBT at dun sa negosyo? Ituturing ko itong blessing at saka nakatutuwa sapagkat imbis na ako ay kanilang husgahan. Alam nyo ba, ako po ay masayahing tao. Edwin means gay, gay means happiness. Edwin means gainer, giver, and defender of happiness. At yung aking pagkatao na ganito, I have the femininity or feminine attitude. Hindi yan sagabal sa aking negosyo sapagkat napasasaya ko sila. Yung tinatawag na, tawag doon yung you have to convince your customer to patronize your merchandise or products. That's it. By means of letting them happy, no, convince them, masayahin ako sa kanila kaya ang ayaw bumili na papabili. Yun yung one, sabihin natin na yun yung selling point mo. Yun yung advantage na tinatawag natin sa business. And siguro, hindi yung ayaw nilang bumili. Yung napapaisip sila through yung pakikipag-usap mo, yung happiness, the joy you also bring habang nakikipag-usap ka sa kanila na parang, ay, oo nga no, parang pag inulam ko pala ito ngayon kasi hindi na ako mag-iisip pa ng kung paano lulutuin. Ikukuha ko na, di ba? Yung nandun na kasi you also suggest kung ano yung pwede One of the luto. attitude or characteristics kasi ng mga gay or LGBT members ay yung mapasaya sila at magbibiro ka. Like for example, yung mga pusit ko, pusit na agugiin, aglaglag to nga bangus. Na. So, masaya. At isa pa, marami nga naiingit pa sa akin na, huy, buti ka pa. Kahit na ganyan ka, professor ka na sa kolehiyo, tapos nagtitinda ka pa. At yung iba nga dyan, rampa lang ng rampa yung mga LGBT members, pero ikaw, nagpupursige ka sa buhay. Hustle talaga, no? At yun, because the question na susunod is, what motivated you to persevere despite these challenges? Ano yung nagiging motivation po ninyo kung bakit go lang tayo ng go
apart sa pagkakaroon ng mga challenges natin. Yung motivation ko or pagganyak, naalala ko yung tatay ko. Ang sabi niya, mga anak, ang hanap buhay, trabahong marangal ay hindi dapat ikahiya. Nag-stick yun sa aking mind hanggang ngayon. At yung bang mga pagkakataon, oportunidad na rin na may mga katulad ng organisasyong Adtemco na nagpapahiram, tumutulong, maiangat yung maliliit na negosyante papunta doon sa tagumpay. Yun yung maganda rin eh. Dito sa maraming naghihirap, mahirap ang buhay ngayon, wala kang mauutangan, wala kang pagdaanuhan, ang kakapiranggot lang naman ang nasa sweldo ko, wasto lang, akma lang sa aking mga personal na pangangailangan ng pamilya. Kaya mainam din na itong Adtemco, natutuwa ko mula nung microfinance, talagang pirma lang, nagpapahiram, tapos uunlad ka na, paulit-ulit. Pero Ang galing. sabihin natin yan, sir ha, hindi yung parang dole out. Hindi ito yung parang one way na, sige, hiram-hiram lang, ganyan-ganyan. Pero, nandun kasi, isa sa mga values natin dito yung self-help. Diba? Ibig sabihin nun, paano kita tutulungan kung mismo ikaw hindi nyo tinutulungan yung sarili nyo, diba? Para makahiram kayo ng paulit-ulit, ibig sabihin, maganda yung pagbabayad. At nakikita na nagagamit ng wasto yung hinihiram para mapaikot. Nagpapasalamat din ako, sir, sa negosyo. Adtemco dahil hindi niya ako binigyan ng isda, kundi tinuruan niya akong mangisda. Quotable quotes natin ngayon yan, isa sa mga which is very true. Ang ganda po. Maraming salamat kasi from that point of view, sir, kanina nasabi nyo, paulit-ulit nag-umpisa lang sa microfinance. Pero nung naririnig nyo yung parang pag-represent nila about microfinance, about Adtemco, ano yung talagang selling point ni Adtemco na naisip nyo na parang, ay, gusto kong sumali sa Adtemco? Yung point na yun, yung vision at mission ng ang galing, ang husay. Kasi tutulungan ka niya na maging kapaki-pakinabang sa lipunan, hindi ka lang aasa sa yung tawag dito, aasa sa ibang tao, sarili mo talaga. Oo. Parang namamagitan. It's give and Ay take. wow, meron silang programang ganito. Akala ko lang kasi yun, utang ka dyan. Ay wow, pautangin ka. Yun pala, may training din. Oo. May mga pagsasanay din na kung paano pala uguin. Natutuwa nga ako yung mga poultry natin. Yung ang daming mga ino-offer ng Adtemco kasi na. Alam mo, Pati yung sir, anak ko natutuwa pag, di ba, pag Easter, Oo. sumasalit siya sa egg Painting, painting, mga ganon. So yung Maraming- skill development, hindi lang lumalabas. financial, Oo. kundi yung tawag dito, Pwedeng sabing maging holistic. resilient ka at Oo. saka Resilient at Tutulungan holistic ako. ang dating, no? Para, alam niyo sir, yung parang ibang mga gusto ko sanang tanungin, nasasagot na rin lang kasi parang ang susunod ko sanang tatanungin is, ano yung mga products and services, ano yung mga nakikita niyo maganda sa Adtemco at nasabi niyo na nga, hindi siya pautangan lang, hindi siya lending. Kundi, as a cooperative, nararamdaman natin na kabahagi tayo, pati sa larangan ng tayo. agrikultura. Oo. At kailangan, Diba? since part ka niyan, parang sabihin na natin, you are part of parcel of its growth. And part ng paglago ng isang organisasyon ay yung pag-intindi kung ano yung responsibilidad mo rin na meron ka. At na maganda dapat pa, ibahagi sir. mo. Yung bang, di ba, nakakautang tayo, tapos kapag pala hindi lang sa utang o kaya sumusuporta ka sa Adtemco, babalik din yun tuwing Pebrero, natutuwa ako, may cash na parang rebate, hindi naman rebate ata, yun Ang patronage tawag ko, refund. patronage, na may Yes. ganon. At syempre, Na yung kinita, na yung efficiency natin, Oo. lahat tayo tulong-tulong, maghahati-hati, bingay-bingay, Yan, ang ganda kaya nun. yun ang share capital. So yun yung point po natin sa kooperatiba kasi kung private business yan, saan ka makakahanap na yung pinaghiraman mo, kung ano man ang kinita niya, merong bahagi nun ang babalik sa'yo. Sa kooperatiba lang yan. Actually, marami na akong kinahayag. Yung hinikayat na, mga kako-teacher ko sa Divine, lahat kami doon, 99%, baka 100% na ngayon kami ay kasapi ng Yan, Adtemco. palakpakan natin dyan. Ang ganda talaga. Kasi, we have to walk the talk. Bakit naman sila mako-convince na pumunta sa kooperatiba kung isang miyembro ng kooperatiba is
nakikita nila, ay, bakit gano'n? Part na siya ng co-op, pero bakit gano'n naman ang nangyayari? Rather, kayo po ay ehemplo, maganda ang dating ng pagiging part ng attempt nyo at nararamdaman nila yun. Kasi sabi nga nila, mismong ikaw, kung ikaw mismo is hindi mo kayang i-defend, hindi mo kayang ibenta yung co-op kung asan ka, ibig sabihin isa lang nun, hindi ka masaya doon. Pero dahil masaya kayo, at Edwin nga, puno ng saya. At isa pa, sir, yung mortuary natin, 3 beses na ako nang matayan ng mga mahal sa buhay, ang aking ina, ang aking lola, at ang aking kapatid. Talagang yung time na yun, wala kaming pambili ng kabaong, ura-urada. Agad-agad, kunin mo lang death certificate, ayan na ang attempt ko. Meron tayo, ang tawag doon, sir? Mortuary fund. Oo. Yan. Yung death benefits. Yes. Oo. Yung isa sa mga benefit ng pagiging member is pagkakaroon ng hindi lang kung mismong ako, kunwari po as a member, ay mawala sa mundo, wala na, may makukuha yung family ko. Hindi lang po ganon. Kasi as a member, yung pong mga extended beneficiary natin na isusulat, kung sila po ang mas mauunang kunin ni Lord kasi mas close niya sila, edi meron Tsaka isa pa, hindi lang di ba? heterosexual ang binibigyan ng pagkakataon ng ating kooperatiba, kundi homosexual din, bisexual. Very bisexual. open, inclusive Oo. po ang co-op natin when it comes to membership and of course, Sensitive siya sa gender. yes, Ganun. gender sensitive po tayo even with our employees, di ba? Siguro, as we talk, ang ganda sir, no, kung minsan pwede mo sabihin kasi ilang minuto lang ang programa natin, mabibitin tayo. I'm sure magkakaroon tayo ng part 2 on you sharing your stories of being part of the cooperative siguro Looking forward. sa ibang pan natin, forum natin. But for now, gusto kong ituloy kasi ang ganda. Actually, sir, Co-op. kanina lamang nung tinawagan mo ko, nag-deliver ako ng fish, pero nung marinig ko na ako ay kapapanayamin mo, i-interviewin, hindi ako nagdalawang isip sapagkat ito po ay makaka-encourage sa ating mga kasapi na tulad ko. Yun, nandyan tayo sa part na yan. Kaya nga sabi ko, I need to highlight now yung naging role ni Adtemco sa inyo pong buhay as negosyante, as a professional, and as a father. So una dito, And as also as LGBT member. maganda rin. Paano na-change or paano ka natulungan ni Adtemco sa iyong pagnenegosyo? Unang-una, napakaliit lang ang sweldo namin sa Divine. So, ayokong mahal ko ang Divine. I consider it, I won't look for another green pasture because I consider it a green one. So, sabi ko, maghahanap na lang ako ng ibang paraan para kumita ng salapi. Kasi mahal ko yung konstitusyon dahil marami ako natutunan. Shout out sa mga Divinians, I love you all. No? Yon, isa yon. Tapos, ang Adtemco ay malaking tulong sa akin dahil halos andyan nga ako eh. Tapos yung kanila pang mga approach, no, ang galing. Tutulungan kanila eh. Friendly din ang ating mga empleyado. Mababait, very supportive. So, ibig sabihin nun, parang preparation pa lang ng pwedeng pangdagdag ng income, yung pagkakaroon pa lang ng financial training and all, nandoon na. You could already see that as a big change na natulong ni Adtemco. Actually, basic lang sir ang Ang sinasweldo ko sa pagiging professor sa kolehiyo. Pero ngayon, dati kumikita lang ako ng 1K, pero ngayon sa isang buwan ko, range ako ng 18 to 40 pag isang buwan. Kasi ganun kaganda. Yung sa isda. Oo. Oo, kasi napalago ko yung sa microfinance, natuto ako dun eh. Oo. Micro, kaya nga micro, Maliit lang. Oo. Yes. At ngayon, I'm not saying it's already macro kasi di naman ako ganun kayaman. At least, hindi lang yung Sapat mga na sapat. needs ko ang pati yung some other wants. Oo. Sapat na. So doon natin makikita how your business has grown, and because of this growth, sir, makikita natin kung paano naging influence yung co-op doon. And pwede kong tanungin na rin siguro, ano yung biggest achievement mo as a business owner for now? I was able to build my own house. Imagine, nakailang housing loan ako dyan. Ngayon, dati, from Bolo, alam mo yung Bolo, sir? Yes po. Yung parang kawayan. Bolo ang bahay ko noon. And thanks God,
And also with the instrument, like, he used instruments like Atemco na I was able to build my own house. Mula sa bolo, simentado na siya. Ayan. May natutulugan na ako, hindi na ako nangangamba na papasukin ang aking tahanan. Ayan. At dahil dyan, bisitahin natin minsan si Sir. Bisita ka. Oo, doon, no? At yan, makikita natin na it's a big achievement kasi from the small, micro concept na binigay ni Atemco, yung puhunan na palago, na regular, lumaki yung pwedeng mapahiram para lumaki yung negosyo, lumaki nga ang pagnenegosyo, kumikita na at nakapagpatayo na ng bahay. That's a very good achievement as a business owner. Pero, meron ka pang mga side hustles kasi you're also a vlogger, no? So, pwede mong tanongin din ngayon, ano ngayon yung parang best lessons nyo sa lahat ng entrepreneurial journey nyo na pwede nating i-share sa ating mga tagapakinig ngayon? You have to persevere talaga. Value the spirit of hard work. Yun yung number one na dapat eh. Pag nag-high na sa'yo si Juan Tamad, naku po, malaking problema yan sa buhay. Mahirap ang buhay natin, may mga suliraning pang-ekonomiya tayo, pang-kabuhayan. At hindi na kailangang magkatamad-tamad ngayon. You have to persevere and siyempre, with the help or guidance of the Lord, ako lagi, bago ko magtinda, bago ko magturo, magnegosyo, nananalangin ako eh, Lord, basbasan mo ito, na sana po ganito, and blah 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 blah. At doon naman po sa mga LGBTQ, tayo po ay pala rooper. Yung word na rooper kasi rampa-rampa. Pwede yan, lalo na pag nakatapos na kayo. Pero, siguro, hindi naman sasabi kong iwasan, no? I-limit lang. I-limit lang, subukan po natin yung Atemco. Malay niyo po, maging successful din kayo. At dyan, sir, since nag-i-invite kayo ng ganyan, pwede kong tanungin na aside doon sa part na yan, no, magandang isipin natin na how would you now send your message to all our LGBTQ listeners who might want to join a cooperative? Paano natin mabebenta ang Atemco sa ating mga tagapakinig ngayon na LGBT? Tumpak na ang ating lahi, no? Ikatlong lahi ay alagad ng sining, na tayo ay hindi mga salot ng lipunan na tulad ng naranasan namin dati because we were discriminated, matinding diskriminasyon, and we want the victory because we are now free. At yung ating freedom na yun, kalayaan, gawin nating maging mas produktibo tayo. Hindi lamang tayo nakikilala. Sa totoo lang, ang LGBTQ ay kapaki-pakinabang ngayon eh. So, doon lang sa mga rumarampa-rampa ng konti, payo ko lang, gawin nating live life to the fullest para iwas tayo sa mga diskriminasyon na mga bakla ganito, hindi. Wala nang ganyan ngayon dahil hinahangaan tayo. Patunayan natin mga LGBT, bisexual, homosexual na tayo ay productive citizens of our society. Ngayon, sir, salamat at that's very Happy Pride Month pala sa lahat. Very encouraging at very empowering. Pero siguro, gusto ko rin lang i-point out na baka maganda rin na i-encourage din natin ano yung message nyo dun sa mga baka nagtatago or natatakot pa na baka hindi lumago tong negosyong to, lalo na pag nalaman nilang ganito ako na part ng LGBT. Ano naman yung mensahe mo sa mga nag-a-aspire na mag-put up ng kanilang mga negosyo na part ng LGBT? Ang payo ko lang, huwag mangamba sapagkat tulad ko rin, nagdadalawang isip ako, mag-uunlad ba to, magbubumba itong aking negosyo o hindi? Magsisimula tayo sa maliit. Yung maliit, lalaki at lalaki po yan. At lakas lang ng loob, tatag ng, tibay ng puso. At syempre, gagamitan din natin ng isip. Kung paano natin mapalalago o magiging presentable ang ating mga merchandise or kalakal. Kasi importante rin yun eh. You have to maintain the quality. At may disiplina tayo sa financial. Alam mo ba, yung aking anak sabi niya, pa, nililista mo pa kahit magic sarap. Nililista mo pa kahit 5 pesos. Kailangan yan na. Sapagat mamaya-maya lamang, kwek-kwenta, susuma total ko na kung kumita ba ako o hindi.
Ano ba ang dapat i-improve? Ganun po yung dapat. So mga LGBT, marami akong kilalang LGBT rin na naglalako dyan, may mga tindahan, ang galing-galing. Kaya maging bahagi tayo ng kabuhayan ng bansa. That's so nice. Sir, pa-end na po tayo sa ating interview. Nasa last question na nga ako eh. Ano kaya yung importansya or kahalagahan ng pagkakaroon ng organization tulad ng ating kooperatiba sa pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad, regardless sa gender, regardless sa orientation ng mga tao? Anong masasabi niyo tungkol dito? Para sa akin, hindi tayo nag-iisa. Kakampi natin ang Adtemco, yun ang masasabi ko doon. Kasi so many years, 10 years, I've been a member, active member, and I saw how Adtemco lit my economic life. Oh. So, ang ganda. Thank you so much, sir, sa pagpapaunlak Or lifted. How it lifted your life. Or how it is lifting. Kasi tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Diyan sa part na yan. It has been very empowering, napakaganda, at malaking pasasalamat ko yung opportunity ngayon na mapakinggan first hand mula sa isang miyembro ng Microdate na nagpursige at pinakita kung gaano kahalaga ang tiwalang binigay ng kooperatiba sa kanya sa pagpapahiram. The same way na pinagkakatiwala naman niya ang future niya at future ng anak niya sa ating kooperatiba. Napakaganda po na pakinggan at isipin na ako ay bahagi ng kooperatibang ito na nagbibigay talaga, tulad niya ng tagline natin, ng sanggir kenamnama. We are providing a reliable hope to our members. At isa po kayo sa mga buhay na testimonial, isa kayo sa mga buhay na gumagalaw at nagpapakita kung paano ang kooperatiba natin ay nananatili pong sanggir kenamnama. So maraming salamat, Sir Ed. Shout out na po tayo. Paalam tayo sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po sa pakikinig at syempre, subscribe na po kayo o kaya mag-support na rin po sa Mapa ng Tahanan, ang inyong mapa at mama ang inyong mapa. Maraming salamat po and Happy Pride Month po sa inyong lahat, mga kauri. Yan, so thank you. Yes, so thank you so much po ulit. Yan, nakasama po natin si Sir Edwin Del Rosario, isa sa ating mga members. At maraming salamat po sa inyong continuous na pagtutok sa ating programa dito sa DZPA 873 Killers Puso ti Abra. Dating arad ba nila ako ti gayem yo, ititangatang kanay niya mga ibagbaga kanyayo. Sapay kumaapot at tuloy-tuloy tayo nga i-share mo't laeng ni nyaman dagiti pagsayaatan nga mga tayo. Share our live, share our radio program with your friends, kadagiti potential members tayo pa, dagiti hanpay lang nga nakakita no kasano kapintas to oportunidad nga da iti may isang kooperatiba, wayayo apo ti mapan kadagiti amin nga branches tayo iti uneg kanwar iti probinsya ti Abra. Umasidag kay laeng, kay istoryada kayo apo dagiti staff tayo nga naisem nga mangi-discuss no inya dagiti privileges, inya ti benefits nga napintas nga pagsayatan talaga nga magtulong nga magpasaya at mutlaon iti biyagyo. Itinagan apo iti buo nga kooperatiba tayo headed by our BOD chairperson Monsignor Samuel Barbela, and of course the entire management headed by our CEO, Engineer Irene B. Bringas. Dating nga rin manan natin kayo yung titangatang Ernesto Lucky Blanco, pakpakada para ti dating edisyon. Iti programa tayo dito DZPA, Oras Kooperatiba, Sanggir Kenamnama, Kas Panghibos, Kanaging Palpalagip, Agbiag ti Kooperatiba, Agbiag ti Adtemco, Agtutubo, Abreño, Pilipino, Agbiag ka. Naimbaga oras yung amin na. Bye.